muling pinaalala kung ano po yung napag-aralan natin last Sunday. Salamat, Panginoon, dahil sa aming pananampalataya, kami ay iyong iniligtas. Hallelujah. Amen po. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Manatili po ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Kamusta po ang buhay Kristiyano? Masayang tunay nga po ba? Amen. Hallelujah. Sa kabila ng mga nararanasan natin, sa kabila ng sitwasyon ng buhay natin, andyan ang Panginoon, hinihintay lang tayo na lumapit sa Kanya, idulog, sabihin kung ano ang nais natin sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord. Dakilang Ama, marami pong salamat sa bagong umaga na muli mo kaming tinipon sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pananampalataya na nagmumula sa iyo, na wala kaming ibang maaasahan, Panginoon, kundi ikaw lamang. Muli, Panginoon, kami ay dumudulog, lumalapit sa iyong harapan. Nagpapalinis ng banal mong dugo. Ano man, Panginoon, ang mga nagagawa naming pagkakasala. Una sa iyo at sa aming kapwa. Linisin mo kami, Lord, at patawarin upang karapat-dapat kaming tumayo sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil sinasaliksik mo ang aming mga puso. Purihin ka, dakilain ka, O God. Hallelujah, Lord. Wala po kami, Panginoon, maitatago sa iyo. Nakikita mo ang aming mga puso. Dantat sa iyo lahat, Panginoon. Na hindi mo tinitignan, O God, kung ano kami, kung anong meron kami, kung ano ang mga itsura namin, Panginoon. Kundi ang tinitignan mo, Lord, ang aming mga puso. Ang aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ka, O God. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Jesus. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh.
Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, O God, na wala po kaming magagawa kung hiwalay po kayo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diningit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng Dahil napakadakila namin, O God. Dahil kilala mo kami, Panginoon. Sa dinami-dami ng iyong nilalang, Panginoon. Salamat. Dahil isa kami sa iyong napili. Salamat, Panginoon. Hallelujah. aking pagtutungkol. Yes, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilinit sa'yo. Yes, O God. Salamat, Panginoon. tinutuwid Opo, mo Panginoon. Salamat. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Yes, patuloy nating pasalamatan ng Panginoon. Lahat ng bagay Hallelujah, ay Lord. dilinit sa'yo. Siya nga, Panginoon, na wala kaming maitatago sa iyong harapan. Tinutuwid mo ako. Hallelujah, yes, salamat. Ikaw lang ang may alam. Salamat po, Panginoon. Aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Yes, salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Napakadakila namin, Panginoon. Dahil pinili mo kami bilang anak mo. Dahil sa aming pananampalataya sa iyo, ay kami ay iyong iniligtas. Salamat. Sakupin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Nabigyan mo kami palagi ng pagpapakumbaba sa iyong harapan. Na hindi kami nagmamataas, Panginoon. Dahil ang sinabi mo, Panginoon, na kung sino ang nagmamataas ay ibababa mo. At kung sino ang nagpapakumbaba ay itataas mo. Kaya salamat, 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 Panginoon. Ikaw ang aming pinupuri. Ibinibigay po namin ang pinakamataas na papuri sa iyo na kami ang maibaba at ikaw ang maitaas. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan.
dadako naman po tayo sa ating praise. Bago po, ang awit pong ito ay bago lang po sa inyo. Pero baka po may nakakaalam na iba. Pero napakadali lang po. At habang inaawit po natin ito, kamayan po tayo. Amen. Pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang magkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan lang buhay ng mga Jesus, laging may galak sa tuwina. Kaya at kahanga-hanga, tayo'y nagbabatian. Dahil nag-iingitan at walang tampuhan, kundi na nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Ganyan po na tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kaya at kahanga-hanga, kung tayo'y nagkakapasid, minsan laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga sa nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Nag-ipon na tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagmamahalan. Di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Hindi po na tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kay pang magkasama-sama sa Diyos nating Ama. Hindi po na tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Upang magkasama-sama, upang magkasama-sama, upang magkasama-sama. Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus! Worship you, O God! Thank you, Father God! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Praise you, Jesus! We worship you, O God. Patuloy ka po namin, Panginoon, sa umagang ito sasambahin. At narito, Panginoon, ang aming awit para sa iyo. Nawa, O God, ay tanggapin mo ang aming mga pagpupuri sa umagang ito. Tanggapin mo ang aming alay, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo, Aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos.
Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa, Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukong. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay Jesus. Hallelujah. Ito lamang, hallelujah. iba pa ako ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming alay sa iyo, na ang aming buhay, Panginoon, ay may alay namin sa iyo ng lubos-lubos, Panginoon. Hallelujah. Ng lubos-lubos at totoo, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat tunay, Lord, nasa puso ka nakatingin, O God. Ang puso namin ay tunay, Lord, na doon ka nakatingin. Kung totoo yung aming pagpupuri sa iyo, O Lord. Kung totoo yung aming pagsamba sa iyo. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, O God. Lord, sa umagang ito, patuloy ka namin tinataas. Patuloy namin inuluwalhati ang iyong dakilang pangalan, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay. Salamat, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong mga anak na narito upang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon. Tunay, Lord, na sa iyong lahat ang kapurihan, sa iyong lahat ang kaluwalhatian, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo at makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Pedro, Unang Pedro, or 1 Peter verses 3 hanggang 6. Chapter 1 verse 3 up to 9. Malaki ang ating pag-asa. Verse 3. Purihin natin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y sinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. 4. Nakakamtam natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira, di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. 5. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay nyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. 6. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7. Ang ginto na nasisira ay
pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pupurihin, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. 8. Hindi nyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin nyo siya nakikita magpahanggang ngayon. Ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. 9. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. At dumako po tayo sa aklat ng Hebrew chapter 11 verse 6. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang Diyos ang mapagpala sa pagkabasa ng Kanyang banal at buhay na salita. Purihin ang Panginoon, isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Salamat sa ating worship team. Thank you mga kapatid. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ng ating mga worship team. Maganda po ang inyong pagkilos ng Panginoon at natutuwa po ako dahil ang ganda ng suot nyo. Naka-uniform kayo. Maganda yan. Made to worship. Yan naman po talaga ang yan naman po isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nilikha ng Diyos. Nasaan na yung mga katabi ninyo dyan? Praise the Lord. Mga kabataan natin kahapon, nasaan sila? Okay, so ngayong umaga, tayo po ay magbibigay pa rin ng susog doon sa ating tema ngayong buwan ng Agosto. We are talking about deeper still in our faith. So, nung nakaraan, tayo po ay binhaginan ni Pastor Genesis ng patungkol sa pananampalataya at nakaraang linggo ako po ay nagsalita patungkol din po sa pananampalataya. At ngayong umaga, I will be talking about the rewards and blessings of faith. Purihin po ang Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sa umagang ito, alam namin, Panginoon, na patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay. Ito po ang panalangin namin, Lord, na kami po ay lumalim sa aming pananampalataya. Dahil ang paglalim sa pananampalataya ay ang pagiging matatag namin sa anumang mga pagsubok na dumadating sa aming buhay. At salamat dahil hindi po sa aming kakayanan o anumang mga accomplishments. At nagkaroon po kami ng tunay na pananampalataya, kundi ito po ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya Ama, hayaan niyo po na sa aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, patuloy po, Panginoon, na lumalim kami
sa aming pananampalataya. Pananampalatayang magbibigay papuri at kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Salamat po in Jesus' name. Amen. So, purihin po ang Panginoon tulad po ng ating binasa kanina sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 9, at sa Hebrews chapter 11, verse 6, ano po, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Rewarder. Ang dami talagang, ang daming ang daming katangian ng ating Diyos. Ano po? Siya po, He is the greatest lover. Dakilang mangingibig. Ibang klaseng pag-ibig, ano? Siya po ang dakilang nagbibigay, a generous giver. He is a rewarder of those that diligently seek Him. Ang Panginoon po ay hindi madamot. Overflowing ang kanyang pagpapala na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Isa po sa mga, marami po ito. At marami po, pero hindi ko po pakakahabaan ang papaliwanag. Marami po tayong verses na babasahin. Sabi nga ni Precious, Mama, ang dami mo namang verses. Totoo po yun dahil ang sabi nga, we are being commissioned, no? Commanded and commissioned to go into all the world and preach the gospel. Preach the word. No po? Hindi ko po ipapangaral dito ang buhay ko o ang buhay ng ibang tao, kundi ang salita ng Diyos. Ano po? Ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang siyang ating nutrition, siyang ating kalusugan. Kalusugan. Kung tayo po ay mahina, spiritually weak, hindi nangangahulugan na para bang nanghina ba ang Diyos? Hindi po. We are spiritually weak because we take ang ating intake of the Word of God ay parang nuggets. Alam nyo yun? Paunti-unti lang. Pakagat-kagat lang. Patikim-tikim lang. Hindi talaga yung talagang kain. Ano po? Hindi talagang kain. Kumpara nyo yung pagkain nyo sa pagkaing physical at kumpara natin sa pagkain natin ng spiritual. Kaya tayo nagsasabing mahina pa ako, nanghihina ako, parang ang dali kong matisod, ang dali kong manlupaypay sa aking pananampalataya. Hindi po dahil nagkulang ang Diyos. Dahil tayo yun ang may problema sa ating, sa binibigay ng Diyos sa atin. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God, that proceed out from the mouth of God. Kaya huwag kayong magtaka at huwag din akong magtaka sa sarili ko. Bakit ganito ang pangangaral ko? Bakit ganito ang pag-share ko? Bakit ganito ang paglilingkod ko? Matamlay. I have to look at myself. At kailangan po, maraming salamat, dahil mahal tayo ng Diyos. Palagi niya tayong nire-remind, anak, ang hina mo kasing kumain. Palagi kong sinasabi sa apo ko, tingnan mo ang katawan mo para ka ng tingting. 2 subo, ayaw. Makikipagbuno ka talaga sa kanya para mo siya masubuan. No po? So, ganun din tayo sa spiritual. Okay.
So number 1, rewards and blessings of faith. Parang pag tayo sumampalataya, ito I'm talking of biblical faith, true faith. Ano po, hindi religious faith, hindi po fake faith, kundi biblical, kung ano ang sinasabi ng Biblia, ang pananampalataya na nagmula sa Diyos, nagmula sa Panginoong Jesucristo. Nung binuksan natin yung ating puso at ating buhay sa Kanya, inanyayahan natin siya, tinanggap natin siya sa ating sarili. Ano po, dumating sa atin ang tunay na pananampalataya. Nakinig tayo ng salita ng Diyos. Faith comes from hearing and hearing by the Word of God. At tayo po ay nagkaroon ng tamang pananampalataya. Naalis tayo doon sa religious faith, yung kinagisnan natin, yung sabi ko, hinango lang natin, inangkat lang natin sa ating mga magulang, sa ating mga minuno, kawawa naman yung mga magulang natin, yung mga lolo natin, dahil nanghango lang sila ng pananampalataya. No po? Kumbaga sabi ni Pastor Alan, galing sa mga dayuhan na nagdala dito ng Kristyanismo. Yun yung mga Spaniards, ano po. But thanks be to God, dahil ang Biblia po, ang Diyos natin ay buhay at hindi po siya magpapabaya para manatili po tayo sa isang patay na pananampalataya. So ang ating tinanggap ay para bang isang package, no? Na maraming laman, kompleto, Ricados. Sa ating pagtanggap sa Panginoong Jesucristo sa pananampalatayang mula sa Kanya, nagkaroon po tayo ng access to God. Pag sinabi nating access to God, yun bang yung entry, no? Yung paano tayo papasok? Pagpasok, entry or enter, to go in. Pag sinabing access, paglapit, to approach, to get near. O kaya pagkakaroon ng pahintulot, to have permission. Mga kapatid, ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 2, sa pagsampalataya, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord. Sa pamamagitan ng pagsasampalataya sa Panginoong Jesucristo. We have access by faith into His grace. Salamat po sa Panginoon. Ephesians 3 verse 11 and 12. Ang sabi po diyan, ito'y alinsunod sa Kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig o pananampalataya sa Kanya, nakakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Hebrews chapter 10, verse 9, 19. Mamaya na yan, kapatid. Naiyano ba to, Precious? Naihabol? Okay. Doon sa Hebrews chapter 10, verse 19 to 23. Ang Panginoong Jesucristo po ay, nung siya'y nabayubay sa krus, kung naalala ninyo, napunit po yung tabing na siyang nagtatakip, ayan, andyan na. Sapagkat ng Romans chapter 10, 19 to 23. Kaya? Okay. Napunit po yung tabing, ano po? At yun ang sinasabi, mga kapatid, yamang may kalayaan,
may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na matapat, na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. So mga kapatid, yung access po na yan, mga kapatid, yung ating pagpasok sa presensya ng Panginoon. Nangyari lang po yan nung ang Panginoong Jesucristo ay pinako sa krus na bayubay, dumanak ang kanyang dugo. Ano po mga kapatid, siya'y namatay, naalay niya ang kanyang buhay, at yung kanyang katawan na nawasak, nabugbog, ano po mga kapatid, ay nagsisimbolo ng paghuhugas sa ating mga kasalanan. Hindi tayo makalapit sa dakong banal. Kumbaga ito po yung dakong banal. Meron ditong nakatakip sa lumang tipan na makapal na kurtina. At walang makakapasok na iba diyan kundi ang tawag dito, chief priest. Ang tawag doon, Chair? Punong saserdote. Siya lang po. Walang sinumang mangahas na lalapit diyan dahil yun ay ang presensya ng Panginoong Diyos. Ngunit nang namatay ang Panginoong Jesucristo, yung tabing ay napunit na. Mula sa itaas, pababa. At ngayon tayo ay binigyan na ng access. No po, sa ating pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay makakalapit na sa luklukan ng kanyang trono, sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. Ibang klaseng pribilehiyo ang ating natanggap nung tayo po ay sumampalataya sa Diyos. Alam niyo sabi sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat mga kapatid, ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganyan po ang kalagayan ng tao. Noong hindi pa naalay ng Panginoon Jesucristo ang kanyang buhay. Malala ko lang ang Genesis chapter 11. Ang mga tao noon, iisa lang ang language. Nung matapos pong bumaha, dumami uli ang tao sa lahi ni Noah. Sila po ay nagtayo ng Torre ni Babel, ano po? Tower of Babylon. Akala ko yung dating Babel na yan ay pangalan ng tao. Diba? Kasama yan sa panalangin ng ating lumang pananampalataya. Torre ni Babel, kaawaan niyo po kami. Diba? Parang gano'n, no? Kasama po yan doon sa mga pinapanalanginan para kaawaan o kaya iligtas. Kasama yung Torre ni Babel. Hindi ko po alam kung saan nanggaling po yon. Siguro dito nga, pero hindi ko alam kung ano ang kaugnayan nun sa ating kaligtasan. Pero gusto magkaroon ng access ng tao sa Diyos. Magtayo po sila nito, nagkaisa sila na magtayo ng tower. Para sabi nila makaabot sila sa langit. At nakita ng Diyos ang kanilang ginagawa. At ang ginawa ng Diyos, sila ay ginulo ang kanilang lingwahe. At hindi na sila nagkaintindihan, kaya nagkaroon po ng
ng separation yung mga tao. Nagkanya-kanya na sila. Kung sino yung halimbawa, kayo dyan, grupo kayo ng mga inchik lahat yung pag-uusap nyo. Umalis kayo doon, naghanap kayo ng isang lugar, yung ganon, na po, hindi sila nagkaintindihan at nawala na po yung, hindi sila magkaintindihan, kaya hindi nila natuloy yung tower na kanilang binubuo. Na dapat makarating sila sa langit. Kasi gusto nilang makausap siguro ang Diyos, gusto nilang makita ang Diyos kung ano man yung kanilang layunin, mga kapatid. Because during that time, man has no access to God. Sa Isaiah chapter 53 verse 6, ang sinasabi diyan, tayong lahat, hindi lang po iilan, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Ipinataw. Inako ng Panginoong Hesukristo yung kaparusahan na dapat tayo ang tumanggap. At ito nga po yung nangyari. Sa Matthew chapter 9 verse 36, ang sinasabi po diyan, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. So purihin po ang Diyos sa buhay ng Panginoong Jesus. Napakaganda po na ang sinumang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nagkaroon po ng access, nagkaroon po ng paglapit o pagpasok sa presensya ng Diyos. Pangalawa, God's love. Rewards and blessings of faith. Pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa awit 32 verse 10, Psalm 32 verse 10, ang siyang nagtitiwala o sumasampalataya sa Diyos, kahabagan at kagandahang loob ng Diyos ay isa sa kanya. John 16 verse 27. John 16 verse 27. Mga kapatid, the Father loves you because you have believed. Ang Ama na rin ang umiibig sa inyo sapagkat iniibig ninyo ako at naniniwala o sumasampalataya kayong ako'y galing sa Diyos. God's love. Inibig tayo ng Ama, ng Diyos Ama dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Romans 5 verse 5, napakaganda po ng sinasabi dito. Yung pag-ibig ng Diyos ay kanyang ibinuhos na sa ating mga puso. Ibinuhos. Iba po yung natapon lang. Iba po yung parang nilagyan. Pero ito po ay ibinuhos ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso nung tayo'y sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Rewards and blessings of faith. Pangatlo po, righteousness and purity. Acts chapter 15, 8 and 9, righteousness, katwiran. Yung ibig sabihin, yung pagpapawalang sala sa atin, sabi diyan, alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ng tao. God knows the intent of our heart. At ipinakita niya na tinanggap niya ang mga hintil nang bigyan niya sila ng Espiritu Santo
tulad ng ginawa niya sa atin. Walang pinagkaiba ang mga hintil sa atin sapagkat nilinis niya ang kanilang mga puso nang sila'y manalig o sumampalataya kay Kristo. Alam niyo po, malaking issue sa Old Testament ang kalagayan ng mga hintil at ng mga Hudyo. Pero ang sabi diyan ni Pablo, kanyang pinapaliwanag sa kanyang kapwang mga Hudyo, na tinanggap din ng mga hintil ang paglilinis o pagpapawalang sala sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananalig o pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, we are not Jews. Hindi po tayo mga Hudyo. Tayo po ay mga hintil. Pero tayo din naman ay pinawalang sala ng Diyos nung tayo'y sumampalataya sa Panginoong Jesus. We received the righteousness and our hearts was cleansed. We were justified through faith. In Jesus Christ. Kaya maraming salamat po sa Panginoong Diyos. Philippians 3:9. At makiisa niya at makaisa niya, hindi dahil sa sarili kong kabutihan na bunga ng pagsunod sa kautusan, kundi sa kabutihang asal, na mula sa pananalig o pananampalataya kay Kristo, ang pagiging matuwid na kaloob ng Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po ni Pablo, kasi si Pablo po, siya po ay isang taong hindi po siya basta ordinaryong tao. Siya po ay aral. Dalubhasa siya sa kautusan. Siya po ay isang Hudyo at siya din ay isang Romano. Dual citizen po si Pablo. At ang sabi niya, kung kautusan lang ang pag-uusapan, nasusunod niya yung kautusan. Pero kung pag-uusapan ang pagiging matuwid, sabi ni Pablo, hindi po niya yun hindi siya magkakaroon nun, makakamtan yun. Kung ang pag-uusapan lang ay pagsunod sa kautusan, hindi yun makakamtan ni Pablo. Kung di yung kanyang pakikipag-isa kay Kristo. Nakipag-isa siya kay Kristo, Kasi kung sa kautusan siya nakatanggap ng katwiran o pagpapawalang sala sa kanya, pwede siyang magmalaki. Lalo siyang magmamalaki, lalo siyang maghahambog, other term, lalo siyang magyayabang. Pero ang sabi niya, ang kanyang pagiging matuwid ay kaloob ng Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Nakuha po natin. So, isa sa mga pagpapala at gantimpala natin ay yung napawalang sala tayo. We were being justified and we received the righteousness of God. Maging sila ni Abraham, yung mga taong doon sa Hebrews chapter 11, yung mga heroes of faith, meron ba silang ginawa o ano pa mang ang kanila lang ginawa doon ay nanalig sila sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. So praise God, righteousness and purity. The next is also very important, the Holy Spirit. John 7 verse 38 and 39. Ang sinumang nananalig sa akin, yun ay salita ng Panginoong Kristo. Ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, mula sa kanyang kalooban ay dadaloy ang tubig o batis ng tubig na nagbibigay ng buhay. Nagbibigay buhay. Ito'y sinabi niya patungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga
mananalig sa Kanya. Hindi pa na ibibigay noon ang Espiritu dahil hindi pa naluluwalhati si Jesus. Na ano po ninyo? Kapag hindi po natin kaagad-agad makatch up yung salita, mga kapatid, pwede nating basahin ulit. Ano po? Ang sino mang nananalig sa akin ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, mula sa kanyang kalooban ay dadaloy ang mga batis ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y sinabi niya patungkol sa Espiritu na tatanggapin, mga kapatid. Tatanggapin. Tulad po ng aking pangangaral dito, mga kapatid, ang sino mang tatayo dito at hindi po kilalanin ang banal na Espiritu Santo na kaloob ng Diyos, ay tulad lang siya ng isang taong nagbibigay ng impormasyon. I will be like a woman giving information to you. It is the Holy Spirit that gives us the revelation, and that revelation causes our transformation. Wala pong dadaloy na pangunawa kapag wala ang banal na Espiritu sa atin. Kinikilala ba natin ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin, mga kapatid? Kanina po, yung ating kanta, no? Anong sabi doon? Ang buhay ko, inialay ko sa'yo. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Wala akong lihim na hindi nahahayag, no? Na hindi nalalaman ng Diyos. Totoo po yun. Totoo po yun, mga kapatid. Dahil na sa atin ang banal na Espiritu Santo. Wala tayong maililihim sa Diyos. Pwede nyo akong sikretuhan ng lahat ng bagay, mga kapatid, pero walang nalilingid sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Diyos. Dahil na sa atin ang banal na Espiritu Santo. Pwede tayong magmistulang mabait dito sa loob ng church. We can project na parang lahat ayos lang. Pero paano natin madadaya ang banal na Espiritu sa buhay natin? Salamat sa Diyos. Lord, sabi ko, remove everything. Remove every unholy thing in my life, in my thoughts, sa aking pag-iisip, sa aking buhay, sa aking pananalita, Panginoon Diyos. I want to live by the Spirit of God. I want to pray like never before. Ano pa ba ang inaasam natin sa buhay kundi asamin natin ang pinaka mabuting kaloob ng Diyos sa buhay natin. At ito ay ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid. The Holy Spirit enlightens us. The Holy Spirit guides us. The Holy Spirit leads us to a holy life. Kala natin, magagawa nating magbait-baitan. No way! Hindi natin kakayanin yun. Lalabas pa rin yung ating kayabangan. Lalabas pa rin yung ating sarili, mga kapatid. Kahit anong sikap natin, without acknowledging the presence of the Holy Spirit in our lives, wala. Hindi totoo ang lahat ng bagay. But let the Holy Spirit, kung siya man yung batis, siya yung batis ng tubig na dadaloy sa atin, mga kapatid.
It's the Holy Spirit that gives us the boldness to share the Word of God. It's the Holy Spirit that convicts us that we are doing unholy thing, unacceptable things before God. Kung tayo lang dadayain lang natin ang ating mga sarili. Andiyan na ang banal na Espiritu Santo. We just need to acknowledge Him in our lives, mga kapatid. Paano natin napapawalang bisa ang banal na Espiritu, ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin kung tayo po ay nakikinig sa kasinungalingan ng dyablo? Pag atin pong in-entertain yung ating maruming kaisipan. Nag-iiba po yung aking panalangin, Lord. Discipline me, Panginoon. Disiplinahin mo ako, Lord. I cannot discipline myself. Every time na marami pong may tatawag, may magtitext, may mababasa ako, may ma-encounter akong tao, may ibang kaisipan na naglalaro sa akin, ay inaagapan ko po ang aking kaisipan. Lord, I submit to you my thoughts. I surrender it to you, O God, and let my thoughts surrender to Jesus. Diba sabi sa Korinto, subject to obedience. Obedience in Christ. So, banal na Espiritu Santo. Galatians 3 verse 14. Ginawa ko upang matanggap ng mga hintil ang pagpapala na ipinagako kay Abraham sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay matanggap natin ang ipinangakong Espiritu. Ginawa ito upang matanggap ng mga hintil. So, purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo. Glory to God. Mga kapatid. Panglima, protection against the devil's attacks and lies. Ephesians chapter 6 verse 16, higit sa lahat, palaging malay lahat, higit sa lahat, gamitin ninyo ang pananampalataya bilang panangga sa nagliliyab na palaso ng dyablo. Pananampalataya. 1 Thessalonians 5:8. Subalit dahil nabibilang tayo sa liwanag, maging matino tayo. Isuot natin ang pananampalataya at pag-ibig bilang pananggalang sa dyablo at ang pag-asa sa kaligtasan bilang helmet. Panangga, helmet, protection. Pananampalataya, protection against the devil's attacks and lies. Nararanasan nyo ba ang atake ng kaaway? Araw-araw? Hindi po yun paminsan-minsan lang. Araw-araw, mga kapatid. Kailangan po ma-realize natin ang mga bagay-bagay. Huwag nating ipagwalang bahala. Kasi, namimihasa na yung kaaway. Na para bang kakampi niya tayo. Pero kapag andyan yung Holy Spirit just allow the Holy Spirit to move and manifest His power in your life. You will have that discernment na yung isang bagay ay atake pala ng kaaway.
na yung isang bagay na yan ay kasinungalingan pala ng kaaway. Nasa atin po yung tamang pananampalataya. Isuot. Sabi, isuot. Isuot. Paano natin nasusuot ang pananampalataya? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Balik pa rin tayo sa salita. Ituturo pa rin tayo sa salita, mga kapatid. Kung wala tayong salita ng Diyos, tuwing linggo lang tayo nasusuot ng salita ng Diyos. Paano na yung ibang araw? Tad-tad na tayo sa mga palaso na lumilipad. Fairy darts. Nagliliyab na palaso mula sa kaaway. Kaya madali ang tao, kahit minsan mananampalataya na, madaling bumalik sa dating pagkatao. Kahapon sabi ng isang speaker doon sa conference, all things have passed away. Pass. Lahat yan. Unti-unti. Proseso. Lumilipas. Lahat. Behold, all things become new. Lahat ng bagay ay nagiging bago. Ano po? Sabi dun, subalit dahil nabibilang tayo sa liwanag, mga kapatid, where do we belong? Do we still belong to the darkness or we are now in the light? Anong sabi dyan? We belong to the light. Maging matino tayo. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, magtino ka na. Hoy pa yun, ano? Sorry. Magtino na tayo. Isuot natin ang pananampalataya at pag-ibig. Hindi pwedeng paghiwalayin. Pananampalataya at pag-ibig bilang pananggalang sa dibdib at ang pag-asa sa kaligtasang bilang helmet. Purihin po ang Diyos. Protection against the devil's attacks and lies. Pang-anim, rewards in heaven. John 14, verse 1 to 3. Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. These are the words that coming from the very mouth of our Lord Jesus Christ. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Sa iba maraming mansyon, ano? Kung hindi ganoon, sabi niya, kung hindi ito totoo, sana'y sinabi ko na sa inyo. Pupunta ako roon upang ipaghanda o ihanda ang lugar para sa inyo. Kapag naihanda ko na ang lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay nandoon din kayo. Amen? Ito yung pananampalataya. Hindi natin maunawaan, hindi maarok ng ating kaisipan. Pero sampalataya na natin na totoo dahil ang nagsalita nito ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Never mind kung hanggang ngayon nasa barong-barong pa rin tayo. Ang sabi ni Pastor Alan, kasama ko po ang aking may bahay, si Sister Alice, may bahay na walang bahay. May bahay na walang bahay kasi wala sariling bahay. Ilang taon na ba ako? Ilang taon na kami mula nung 4 years, 39 years na kami ni Pastor. Hanggang ngayon, nangungupahan pa rin. Pero marami kaming bahay. Ano kayo? Marami kaming bahay. Pero wala yun. Yung mga bahay na yan dito sa lupa, mga kapatid, iiwanan din natin yan.
Sa ngayon, nakatira kami sa bahay ni Divine. Doon na kami pinatpatira. May bahay din kami sa Karangalan. Pag umuwi ako sa bahay sa Karangalan, sinasabi ko, punong-puno ng gamit yung bahay namin doon. Pero ganito pala ang buhay. Sa isang iglap, hindi mo madadala yan. Iiwanan mo rin lahat. Baliwala din, sabi ko, Lord. Nakakatuwa, di ba? Kapag meron tayong isang bagay na gusto natin tapos napasa atin, anong saya? Di ba? Para ang saya, accomplishment sa atin. Pero sa isang iglap, baliwala din, iiwanan mo rin. Marami kang kama, pero iisa lang ang iyong tutulugan. Ang dami mong sapatos, dalawa lang, isang pares lang ng iyong paa. Hindi mo naman siya masuot ng sabay-sabay 10. Ang dami mong bag. Kumisan, ang dami ko na, ano ba yan? Sabi ni Precious Mama, ang dami mo ng bit-bit. Di po ba? Ito yung mga bagay na, ito siguro yung mga cares of this world. Mga lust of the eyes. Pero ito blessing ng Panginoon din naman. Di po ba? Depende kasi sa puso natin. Yun ba ang ating priority? Salamat at pinapakita sa atin ng Diyos ang katotohanan. Katotohanan na tayo ay naglalakbay lang sa mundong ito. Meron akong, alam nyo ako, nagtatabi-tabi ako eh. May natabi ako dyan, may natabi ako dito. Ayan yung sinasabi minsan, hindi ko alam kung si Caleb nagsasabi na si Mama, sasabihin ni Mama yan, wala, pero meron yan. Yung ganun ba? Pero alam niyo po, napagtanto ko mga kapatid, iiwanan mo rin. Kung minsan hindi mo alam, saan ko kaya tatago to? Kala mo naman napakalaking halaga, no? Saan ko kaya itatago to? Nakakalimutan ko nga minsan eh. Alam ko may pera ako, alam ko may pera ako, pero hindi mo na malaman kung saan mo sinuksok. Kung minsan, yan ang mga kasinungalingan ng dyablo. Wala ka ng panahon sa pagbasa ng Bible, wala ka pa ng panahon na sumamba sa Panginoon, hindi ka na makapagpasalamat ng tama sa Panginoon kasi gulong-gulo na yung isip natin doon sa mga bagay na atin pong accumulate habang nandito tayo sa mundo. Pero sa isang iglap, mga kapatid, pag pumikit na ang ating mata at pumantay na ang ating mga paa, lahat ng yan, maniwala kayo, wala na. Wala na talaga. Kaya salamat sa Diyos. Dahil sumampalataya tayo, meron tayong pananampalataya sa Panginoong Hesus. We have our rewards in heaven. Lilipat tayo sa bahay na hindi natin itinayo. Lilipat tayo sa bahay na hindi natin pinaghirapan. Tapos sasabihin nyo, may wifi kaya doon? May internet kaya doon? Ala, hanggang sa langit, internet pa rin ang nasa isip. Signal kaya doon? Saan kaya makakabili ng load doon? Mga kapatid, hindi kayang arukin ng ating kaisipan at pangunawa. Anong uri ng bahay ang inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews chapter 11, 13 at saka 16. Ano sabi diyan? Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Gusto ko rang mamatay ng may pananampalataya, tamang pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa.
Ganun po. Si Abraham, ang ganda ng kanyang lugar, ang kanyang katayuan, ang ganda ng kung anong meron siya doon sa lugar na kinaroroonan niya. Pero tinawag siya ng Diyos. Sumunod siya sa Diyos at pumunta doon sa lugar na hindi niya alam kung ano ang kanyang dadatnan, mga kapatid. Hindi po siya nagpatayo ng bahay doon sa pinagdadalan sa kanya ng Diyos. Gumagawa lang siya ng tolda. Kapag sinabi ng Diyos, let's go, sabi ni Sandy doon sa kanyang let's go daw. Let's go. Push. Forward. Move. Tanggalin ng tolda, parang perya, no? Sabi ko, parang perya. Yung kung saan saang lugar na may piyesta, nagtatayo ng peryahan. Pero hindi yun perya eh. Sabi ni Abraham, never mind because I am looking for that city whose architect and founder is the Lord. Amen? Bali, never mind, sabi ni Abraham, kung tolda lang itong aking, dito lang ako tumutuloy sa tolda. Hindi naman ito ang aking hinahanap eh. Hinahanap niya yung syudad, yung bayan, ang lugar na inihanda ng Diyos sa kanila. Praise God. Ano yung sinasabi sa 16? Verse 16? Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Yung lungsod, yung Golden City, Brother Ramon, doon kayo nakatira, di ba? Sa Golden City. Pero ni gold na katatak, wala namang gold doon. Ha? Gold ba yung nakalagay doon? Welcome to Golden City. Hindi rin yata eh. Silver, ano? Gold ba? Ha? Mga kapatid, ito talagang Golden City. The streets are made of gold. Wow. Kung minsan, magagalit tayo, magbibintang tayo ng kapitbahay natin, ng anak natin, nasaan na yung isang hikaw ko naginto? Nawawala. Ninakaw siguro yun, nagpunta lang dito yung pinsang ko eh. Nawawala. No po, hinayang na hinayang tayo sa kapiranggot na ginto, mga kapatid. Pagdating ng araw, tayo ay tatanggap ng putong ng korona. Sabi sa Bible, we are depositing. Tayo ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sabi sa kwento, wala naman ito sa Bible. Sabi ng kwento, pagdating sa langit, ayan ang ginawa mo. Ay wow. Parang ano tawag doon? Smoky Mountain, ang dami ko palang ginawa. Ay, ang dami kong ginawang mabuti. Pero hindi pa tapos yun. Susunugin lahat yun. Yung gabundok na ginawa natin, mabuting ginawa natin. Tapos pagkatapos nun, abo na lang ang natira. Tapos sabi nila sa kwento, si San Pedro daw, may kinakalaykay, naghahanap. Sabi nung, ano po yung hinahanap mo dyan? Hinahanap niya yung ginto. Kasi yon mabubuting gawa, pero padadaanin pa sa apoy. At yung lalabas doon ay yung ginto lang. Ang iba, abo na yun, walang kwenta yun. Mga kapatid, yung ginto na yun yung gagawing corona. Kwento lang to. Yun yung gagawing corona daw sa atin. Paano yung ginto? Yung ating mga mabuting gawa, kung ang ginto ay katiting lang, hindi pa kayang gawin kahit yung singsing. So dapat magiging authentic, yung sabi ni Teacher Tina. Maging totoo ang ating puso. Ano po?
sa lahat ng ating ginagawa, led by the Spirit of God. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Number 7 po. Sige naman, palakpakan nyo naman at magising naman ako. Glory to God. Conviction to witness our faith. Sabi ko kanina, it is the Holy Spirit that gives us the boldness to evangelize. Kung tayo lang, naku, panis laway. Hindi tayo magsasalita, mga kapatid. Pagkatapos sasabihin natin, nahuli na ako. Sayang. Hindi man lang ako nagiging matapang. Hindi ako agad-agad pumunta doon. Ano ba yan, Lord? Isang kaluluwa na naman ang nawala. Doon yun sa mga maaring kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Magpakapuspos tayo sa banal na Espiritu Santo, ng banal na Espiritu Santo, para yung panalangin natin talagang aabot sa kanila. Lord, sabi ko, Panginoon, ang sabi mo, sumampalataya ako sa iyo at maliligtas ako at ang aking sambahayan. Lord, let your salvation, Panginoon, reach my loved ones. Yung aking lahat, pinaninalangin ko po. Kung hindi na naging maganda yung panalangin natin, hilingin natin sa banal na Espiritu Santo na ibalik. Restore to us the joy of your salvation. Purihin po ang Panginoon. Conviction to witness our faith. 2 Corinthians 4:13. Sinasabi sa banal na kasulatan, hindi ko po sinasabi ng banal na kasulatan, nanalig ako, kaya ako nagsalita. Sa gayon ding pananampalataya, naniniwala rin kami at kaya kami nagsasalita. Amen. Manampalataya po tayo, mga kapatid. Kung paano yung mga taong nag-share sa atin noon, gayon din makakapagsalita din tayo. Kung paano nating tinanggap ang pananampalataya mula sa Diyos. Number 8, spiritual strength. Psalm 27 verse 3, kung hindi ako nananalig na makikita ko ang kabutihan ni Yahweh sa lupain ng mga buhay, ako'y malulupaypay. Kung hindi ako mananalig na makikita ang kabutihan ni Yahweh, totoo po yun. Habang buhay nga tayo, pero lupaypay. Ano po? Kasi nga, hindi tayo nananalig that God is good. We don't declare, Lord, you are good. Kumakanta tayo, the goodness of God. God is good. Kung ano-anong kabutihan na sinasabi natin, pero dito lang sa bibig. Walang lalim sa ating puso na talagang kumakapit that God is good. Masasabi ba natin yan? Sabihin nga natin, God is good. All the time, yes. Pag hindi tayo nananalig na mabuti ang Diyos, lupaypay. Psalm 31 verse 24, magpakatatag at magpakatapang kayong lahat na umaasa kay Yahweh. Yes. Isaiah 26 verse 4, magtiwala kayo kay Yahweh, magpakailanman sapagkat si Yahweh ang isang batong matatag.
chapter 30, verse 15b, sa pamamagitan ng pagbabalik loob at pananahimik, kayo'y maliligtas sa pananalig at pagtitiwala, kayo'y magkakaroon ng lakas. Pananalig at pagtitiwala. 1 John 5, verse 4, at ang pananampalataya natin ang siyang magtagumpay laban sa sanlibutan. Praise the Lord. Minsan nasabi ko po dito na nung linggo lang yata, no? Ulitin ko lang, na sabi ko, nagpapasalamat ako kay Lord. Kahit nung buhay pa si Pastor Alan, nasasabi ko to na buti na lang galing tayo sa hirap. Kasi ngayong taghirap, kaya nating mamaluktot, baga adjusted ba? Kaya nating kaagad mag-adjust. Hindi pala ganun. No po. Akala natin, kaya natin. Sabi ko, mabuti na lang galing tayo sa hirap. Kaya natin mag-adjust. Hindi po. I can do all things through Christ who strengthens me. Maging yung pagtiyatyaga, panalangin, mayroon tayong lakas-lakas, ano po. Hindi po dahil galing tayo sa hirap, yung sabi ko, kaya nating mag-adjust. No, it is the Lord who strengthens us. Akala, we give credit doon sa pinagmulan natin na tayo ay mahirap, yung background natin. Kaya, kaya natin. Kahit na nakaranas tayo ng hirap, kaginhawahan, tapos naghirap uli, parang ganon. Akala natin tayo yun. Hindi pala. Diyos pa rin. We can do all things through Christ who strengthens us. Strengthens us. Praise the Lord. Chair, may trabaho noon. Okay. Walang trabaho ngayon. Okay pa rin. Nakakaya pa rin. Hindi dahil magaling madiskarte si Teacher Tina, because God strengthens you. Amen. Masaya ang buhay ko noon kasi andyan si Pastor no? Ngayon wala na siya. Malakas pa rin ako because God strengthens me in my inner person. Amen. Glory to God. Spiritual strength, stability, katatagan. Sabi po sa Second Chronicles chapter 20 verse 20, stability. Ito po yung kanyang verse. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, yun yung hari ng Israel noon, si Jehoshaphat, makinig kayo, mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Sila po ay haharap sa isang labanan, sa isang pakikipagdigma. At saan manggagaling ang kanilang katatagan? Saan manggagaling ang kanilang lakas, mga kapatid? Sa pagtitiwala kay Yahweh. Sa Diyos ninyong si Yahweh. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh. Lalaban tayo, lalabas tayo. Every day we go out of our house. We went out of our house, mga kapatid. Umpisa na ng labanan. Pagmulat ng ating mata, umpisa na ng labanan. Saan tayo magtitiwala? Sa ating kayamanan? Sa kung anong meron tayo? Sa ating karunungan? No? Magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Amen. Sabi po sa Psalm 125 verse 1, dami nito. Malapit na. 7 na lang. Parang bundok Zion. Ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala kailan may di
makikilos, hindi mauuga. Bundok Zion. Praise the Lord. Hinalintulad sa isang bundok ang katatagan ng mga taong kay Yahweh nagtitiwala. Joy. Number 10 na yan. Joy. Psalm 33 verse 21. Dahil nga sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. Amen. Nakakatuwa lang ngayon, dahil ang dami-daming mga composition of songs na pinaparangalan ang pangalan ng Diyos. Kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Nakakatuwa po. Nagdadala siya ng galak sa puso. Psalm 146 verse 5, mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Praise the Lord. Mapalad. Acts chapter 16 verse 34, pagkatapos sila ay isinaman niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Ito po yung jailer, Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. Dumating sa kanila, the Lord encountered them, o they encountered the Lord. And they believed, they put their trust in God. Hallelujah, sumampalataya sila sa Diyos. Masayang-masaya sila. Mga kapatid, yung kanta nating ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ano ba yan? Sa ilong lang o sa bibig? Dapat yun may kalakip na pananampalataya. Kilalang-kilala natin kung sino ang Diyos. Yun ang magdadala ng masayang tunay, kasiyahang tunay sa ating mga buhay. Hindi po yan superficial, mga kapatid. Hindi panlabas. Mula yan sa kalooban. Inner joy. That is where unspeakable joy come from. Unspeakable. Hindi maunawaang kagalakan. Praise God. 1 Peter chapter 1 verse 8, hindi ninyo siya nakita ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Amen? Patuloy lang tayong sumampalataya sa Diyos. Kahit hindi natin siya nakikita. Kahit ang kanyang mga pangako ay hindi natin natatanaw. Praise the Lord. Understanding. Ito yung kaninang sinasabi ko, Hindi lang, it's not only, Hebrews chapter 11 verse 3. Dahil sa pananampalataya, nauunawa natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Ito po ay kinalulugdan ng Diyos. That we believe that He created all things. Kaya meron tayong panalangin minsan, aming Ama, na makapangyarihang sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Kung minsan sinasabi lang natin may likha ng langit at lupa, pero malawak ba ang ating pananaw at pagkaunawa kung paanong nilikha ng Diyos ang langit at lupa? Kaya sabi diyan, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin ang sanlibutan ay nilikha. Understanding. Understanding. Number 12, protection. Jeremiah 39 verse 17 and
18, subalit ililigtas kita sa araw na iyon at hindi ka ibibigay sa kamay ng mga taong kinatatakutan mo. Ikaw ay tiyak na ililigtas ko at hindi mapapatay ng mga kalaban. Mabubuhay ka sapagkat nananalig ka sa akin. Jeremiah. Praise the Lord. Hebrews chapter 11 verse 31. Dahil sa pananampalataya, ang patutot na si Rahab ay hindi namatay kasama ng mga taong hindi sumunod sa Diyos. Malugod niya kasing tinanggap ang mga espiya. Praise God. First time mo nakita ang tao. Na po. Pero niligtas ni Rahab yung mga espiya doon sa loob. Kaya naligtas siya, nagkaroon siya ng kaligtasan, protection from God. Praise the Lord. Balikan niyo yung istorya na yan. Provision. Psalm 33 verse 18 and 9. Tinitingnan ni Yahweh ang mga may takot sa Kanya, ang mga umaasa sa Kanyang kagandahang loob upang iligtas ang kanilang kaluluwa mula sa kamatayan at buhayin sila sa panahon ng tagutom. Praise God. Provision. Hindi tayo matatakot because we believe, no? Mga kamanghamanghang bagay. Marami po akong karanasan sa provision ng Panginoon. Minsan ito na lang yung pera ko, hawak ko. Pero may taong lumapit sa akin. Ang conviction ko ibigay. Pero ang aking kalooban, mayroon kang pangangailangan. Paano bukas yung baon? Yung inilalaan mo yan sa tuition ng anak mo. Pero may lumapit at kailangan niya yung aking pera. Ibibigay ko. Tapos hindi pa natapos ang maghapon, binabalik ng Diyos. Kung ibabalik din yun ng taong, di tumubo pa ako. Hindi po ba? Minsan sabi ko doon kay ate, yung isang kapatiran, yung nagbibigay sa atin ng pandesal, nagsama kami, sabi ko, gusto kong dalhin si Divine, nung maliit pa si Divine kay Dr. Navarro, wala man lang kaming pera, sabi niya. Hayaan mo mamaya, makakatisod tayo ng pera, sabi niya. Hindi pa po kami nangalahati doon sa daputin mo, may isang 1,000 na nakatupi. Alam niyo yon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Provision ng Panginoon. Dahil hindi tayo nag-aalinlangan. Sabi ko kay Pastor Pa, mag-pledge tayo sa CBN Asia. Ano nga CBN Asia? 700 Club. Noon pa man, sa puso ko, gusto ko talagang mag-pledge dyan. Tapos sabi ko pa, 1,000 a month. Sabi niya, 500 lang, laki naman ng 1,000. Edi 500. Unang paglagay ko po sa 700 Club, nagpunta po ako sa ATM. Tiningnan ko po yung ATM ko. 10,000? Wala, saan galing to? Pinindot ko kaagad, kinuha ko. Sabi ko, baka mamaya nagkamali lang yung bangko. Babawiin kaya nila sa akin to. Lord, ito na ba yung ito ba yung himala pag nagbigay sa'yo? Ganon. Alam niyo po, hanggang ngayon wala pong nag-check sa akin. Pangalawa. Tumigil ka dyan. Pangalawa, mga kapatid, naghulog ulit ako, 500. Pag-check ko, may 10,000 uli. Hala, Lord, sabi ko, Papa, nagbigay ba si Sir ng pera sa'yo? Tinawagan ni Pastor Alan, si Sir, yung nagpapadala sa amin doon sa Cavite. Sir, naghulog po ba kayo sa bangko ni Sister Alice? Sabi niya, wala akong perang nulog. Sabi niya ganon. Ganon yung magsalita. Wala. Sabi ni, bakit? Sabi ni Pastor Alan, kasi may pumasok na 10,000 sa bangko ng asawa ko po . Sabi niya, o di, magaling. Kasi, sabi niya, pinagpala kayo, blessing ng Lord yan. Sabi niya ganon. Alam niyo yung mga kapatid, parang
Yung mga nagpapatotoo dun sa 700 Club, totoo pala yun, grabe. Sabi ko, salamat sa Diyos. No, hindi na nasundan yun, pero sa ibang paraan. Mga kapatid, hindi talaga nagkulang ang Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Glory to God. Meron lang patotoo dyan si Pastor Alan na hindi parang totoong storya. Sabi niya, nananalangin ako. Akala mo, manananghalian na kami. Sabi ng isang pastor, umuwi siya. Wala silang ulam, Lord. Wala kaming ulam. Maya-maya dumating daw. Narinig niyo na ito, di ba? Na dumating yung pusa, may bit-bit na bangus. May bit-bit na bangus. Hindi kinuha niya sa pusa yung bangus, pinaluto sa asawa. Pagkatapos nilang kumain, kumakatok yung kapitbahay. Pastor, may pusa bang umano dyan? Pumasok. Bakit? Kasi yung bangus, galing ako ng palengke, nawala yung bangus dun sa... nawala yung bangus, dinala sa kanila. Provision daw ng Lord yun. Hindi ko alam. I don't know. Praise the Lord. Healing. Dalawa na lang. Healing. The healing, Mark 5:25 to 29. Ito po yung yung 12 taon na babae na inagasan na siya po ay halos na ubos niya na yung kanyang ipon sa pagpapagaling ang Panginoon po ay dumadaan. Siya ay nagsisigaw. Anong sabi niya? Siya po ay hindi sumigaw. Sabi niya, kapag nahipo ko lang ang kanyang damit o laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Agad na tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya ang kanyang katawan na gumaling siya sa kanyang karamdaman. Kakaibang pananampalataya. Ano po? Healing. Kapatid, kapag nananalangin tayo, gabayan tayo ng banal na Espiritu Santo. Sabi sa James chapter 5, Sister Beth, verse 15, 16, the prayer of a righteous man avail much. Hindi po prayer ng may sakit. The prayer of a righteous man avail much. Kapag nag-pray siya sa may sakit, gagaling. Tayo ang mananalangin. Manalangin tayo ng lubusan at manampalataya tayo sa Diyos. Sabihin natin na, Lord, kaya ako, Panginoon, matuwid dahil sa iyo. Tinanggap kita sa aking puso, nilinis mo ako. At ang katwirang na sa akin ay ang katwiran ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang pananalangin ko, Panginoon, sa taong may sakit, naway, Panginoon, kumilos ka doon. At maranasan niya ang tunay na kagalingan. Mga kapatid, healing. Praise God. Desires of your heart. Psalm 37 verse 4 and 5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Desires of your heart. He will give you the desires. Trust in the Lord. Ito po yung susi. Trust in the Lord. Magtiwala. Buong puso ka magtiwala sa Diyos. And lean not, huwag kang manangan sa iyong karunungan. Manalig ka sa Panginoon at ipagkaloob niya sa iyo. He will give you the desires of your heart. Amen? Amen. Praise the Lord. At ang panghuli po, resurrection from the dead. John chapter 11, verse 25 and 26. Number 13, provision. Number 14, healing. Number 15, desires of your heart. And 16, resurrection from the dead. Resurrection from the dead. Praise God. Sabi doon, he that believe in me, though he were dead, yet shall he live. John chapter 11, 25 and 26.
Sumagot si Jesus, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang naniniwala o sumasampalataya sa akin kahit mamamatay ay mabubuhay, at ang sino mang nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba dito? Do you believe that Jesus is the life and the resurrection of the life? Siya ang buhay at ang muling pagkabuhay. May pagsisisi pa dyan kila Maria at Marta, no? Lord, sana dumating ka. 4 na araw nang namatay ang aming kapatid. Pero sabi ni Maria, Lord, kahit namatay na ang aking kapatid, alam ko, nasasalita mo lang, siya ay mabubuhay. Ano mang sabihin mo, Panginoon? Naniniwala si Mary. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng iba, Lord, mabaho na yan, naaagnas na, 4 days na. Pero sabi ng Panginoon, buksan, alisin ang bato na tumatakip sa libingan ni Lazarus. At nung mabuksan, nagsalita ang Panginoon, Lazarus, come forth. Lumabas ka, Lazaro. At nakita po nila. No? Kung paanong nabuhay na muli si Lazaro. Mga kapatid, in conclusion, sa Romans chapter 8 verse 1, kung tayo sasampalataya sa Panginoon, there is no more condemnation. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sa mga taong na kay Kristo na, nanalig na, naibigay na ang ating buhay sa Kanya. John 3, verse 36 kanina, no? Kanina, no more God's punishment, only eternal life. Wala nang kapahamakan. Mga kapatid, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish. Wala nang kapahamakan, but have eternal life. No more condemnation, no more punishment, but only eternal life. Because we believe in the only begotten Son of God, the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoong Diyos. Glory to God! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Ama. Ganito po kami ninyo inutusan. Ipangaral ang inyong mga salita. Lord, ang mga salita mo, Panginoon, ay hindi lang impormasyon sa amin. Lord, patuloy kang magpakahayag. Let there be more revelations coming from the Holy Spirit that will produce transformation sa bawat isa sa amin. Pagbabago, Panginoong Diyos. Lord, ito po ang aming tema, na lumalim kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. At ang pananampalatayang itong sinusubok ay, Panginoon, magbubunga ng napakaraming pagpapala. Salamat po, dakilang Ama. Purihin ka. Thank you that you sent your only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Yes, Lord. Yes, Father. We believe that Jesus is the only begotten Son of God. Maraming salamat po, dakilang Ama. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. To God be the glory. In Jesus' name. Amen.
Hello. So tayo po ay dadako na sa ating pagbabalik ng ating mga ikapo at mga kaloob. Maraming salamat sa mga bagay, hindi lang bagay kundi maging sa kapirahan na binibigay ng Panginoon sa atin. Na kung minsan hindi mo inaasahan dumarating sa iyo. Maraming salamat. So, manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na ikaw, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming bantayog, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na magkakaloob ng kanilang tithes and offering ngayong umaga, Panginoon. Ibalik mo sa kanila ito, siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat sa mga nakakatuwang mga pangyayari sa bawat buhay ng bawat isa sa Panginoon na kayo, Panginoon, ang may gawa, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makapagbalik ng aming mga ikapo at kaloob. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.